Maging matibay ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na magkaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ang una po nating pagtatanghal sa programang ito ngayong taong 2026. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kababayan at mga kaibigan at mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapanood sa Facebook Live sa page ng UPC Bulan Church. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ibukas po natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan at pagkalooban tayo ng Panginoon ng espiritual na direksyon
sa pagsimula ng bagong taong 2026. Patuloy po nawa nating ipaubaya sa Panginoon ang ating buhay, ang direksyon ng ating buhay, at hayaan nating tayo akayin ng Panginoon sa kanyang katuwiran at sa kanyang kabanalan. Purihin ang Panginoon. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, sa tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan dito sa bayan ng Bulan sa tulong po ng ating Panginoon. Good morning sa ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Ganon din po ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan at maging dito po sa UPC Iquirino Bulan. Ang pagpapala po ng Panginoon ay patuloy po na sumaatin sa pasimula ng taong ito. Nawa ay patuloy po natin bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa ating pong mga buhay. To God be all the glory. At ganoon din po ang ating mga kababayang OFW na lagi pong nakasubaybay sa atin through Facebook Live. Sumainyo po ang pagpapala ng Panginoon sa naman po kayong bansa naroroon. Nawa ang biyaya ng Diyos, pag-iingat, pagpapala, at katagumpayan ay ipagkaloob po sa inyo ng ating Panginoon. At sa ating mga viewers online sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, mga probinsya na maaaring hindi ko pa man narating, ngunit sa pamagitan ng Facebook Live ay napagpapala po kayo sa salita ng Panginoon. At patuloy po nating ibahagi, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Habang sinishare po natin ang ating episode na ito ngayong umaga, patuloy po tayong kasangkapanin ng Panginoon to encourage our kababayan na patuloy pong paglingkuran natin ang Panginoon sa pasimula ng taon. Isama natin ang Diyos sa mga plano natin sa ating pong mga buhay upang ang buong isang taong ito ng 2026 ay madama natin ang katagumpayan, ang pagsama ng Panginoon at pagpapala sa bawat pagpapagal na ating pong gagawin sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Manatili pong bukas ang ating mga puso at patuloy po nating damhin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Patuloy tayo, mga kapatid, sa ating programa. Mamaya po ay meron tayong schedule ng prayer meeting dyan po sa ating congregation sa lugar ng UPC Magsaysay Bulan. Alas 3 po ng hapon. And victory report, mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Matagumpay ang ating pong first Sunday of the year nung nakaraang linggo. First Sunday of the year church service dito po sa UPC Compound, Iquirino Bulan last Sunday. Salamat po sa Panginoon. Excuse me. Sa katagumpayan na ipinagkaloob po. May mga visitors po tayo na nakasama sa biyaya po ng ating Panginoon. To God be all the glory. And this week ay balik po tayo sa ating regular batch by batch na pagsamba. Araw ng Sabado, mga kapatid, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Sabado ang ating pagsamba, alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino UPC Compound, Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan po sa ating panambahan sa Santa Remedios, ang ating pagsamba dyan ay Linggo, alas 7 ng umaga.
Purihin ang Panginoon. Patuloy po natin na ipag-anyaya sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, ang gawain po ng ating Panginoon. Patuloy nating ipag-influence sa ating paligid ang katuwiran at kadakilaan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At salamat din po sa management ng New Gen FM na patuloy po nating kapartner dito sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa pagpapalagan na po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Good morning kay Brother Lorenzo Arieta, dyan po sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Siya po ay naging mananampalataya, bunga po ng ating radio program. So, Brother Inso, hintay-hintayin lang natin yung ating bagong manggagawa dyan sa lugar ng Castilla upang mag-take over po ng ating gawain dyan po sa UPC Castilla, Sorsogon. So, patuloy po kayong samahan dyan ng ating Panginoon. At good morning kay Sister Elena Morata Burabo. Maaaring nasa hospital ito ngayon. Batiin natin si Tatay Eli Morata. Patuloy po namin kayong pinapanalangin na ang kagalingan, kompletong kagalingan at provision ng Panginoon ay patuloy pong ipagkaloob sa inyo. Mga pagsubok lang po yan na ating nararanasan dahil kasama po yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya patuloy lang pong magpakatatag, Tatay Eli, at patuloy nating damhin ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na maaring dumarating. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, lahat ng mga naka-online ngayon, mga kapatid, Brother Lorenzo Arieta, Brother John Salvador, ayan, Sister Elena Burabo, Brother Michael Regidor, our technician na nag-assist po sa atin dyan sa radio station ng New Gen FM. Si Cecil Adjok, good morning, thank you for watching. Sister Divine Espela Guyal, Sister Belen Apolinar Ako, maging Sister Angelita Liguro, Sister Marlene Golyoso, praise the Lord, Sister Cristita Bugayong, Sister Helen Isip, Sister Egina Banisok Tayab, Sister Army Guyala, maging si Brother Andy Orozco, si Brother Honorato Gallardo Jr., good morning. Sister Christy De Suyo, si Brother Denver Hermosilla, good morning, at ang buong Hermosilla family dyan po sa Kalpi, Bulan. Sister Angelita Liguro, Sister Michumi Ikeda ng UPC Japan, good morning po. Maging si Brother Serafin Akiwo watching from Santa Remedios, Brother Oli, and Sister Jelly Soledad Guneo and the whole Guneo family, good morning and Happy New Year. Si Mama Edin Manata, good morning. Maging si Shafkat Hans, ayan, organization. So, page ito ata, mga kapatid. Si Claro Aldi Pagasartonga, good morning. Sister Maricho Albao sa Masbate, Happy New Year, Ate Ching, good morning. Maging si Sister Rebecca Montemor, si Ma'am Ann Bueson, Sister Evelyn Buhanghang, Brother JP Flores, at si Bernardo Matilde Leda Sidugin, from watching from Tagudin, Ilocos Sur. Ayan. Good morning, Sister Lealyn Maturan sa Magsaysay, Sister Nancy Dangla, Innocentes Dingla sa Lagin. Yan. Watching from Quezon City. And also watching Sister Jane Ioy and Sister Ruth dyan po sa Zone 7. Pagpalain kayo ng Panginoon at lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Barangay Aquino.
Ayan, ang Asuela family, Guyal family, D family, and Gutis family. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Si Amparo Balingit, thank you for watching. Sister April Santos, ayan. Good morning po sa inyong lahat. Sister Mirna, alam ko from Kuwait po ito. Good morning. Sister Marilyn Wagas Ayok, Happy New Year po. Good morning. Sister Sara Galios, si Shea Cruz Raimundo, yan from Dasmariñas, Cavite. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother Edward Taylor Laude Eduardo, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Vicky Tamayo Perol, yan. Good morning. Pastor Jerome Talavera, watching from Bulusan, Sorsogon. Sister Rizalyn Murillo, good morning. Ayan. Sister Laura Gumban and family, watching from Lahong, Bulan. Pastora Sheila May Piñaranda Ibanez from Sabah, Malaysia, UPC. Ayan. Good morning. Praise the Lord. So yan po yung ating mga viewers, mga kapatid. Paki-share na lang po upang marami po ang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So by this time, tayo po ay dadako sa Word of God. Manalangin po tayo sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, Panginoon, maraming salamat po sa panibago na namang taon ng aming buhay at paglilingkod sa iyo. Dumaan ang taong 2025, may mga kinaharap kami na mga pagsubok, ngunit salamat, kami ay iyong pinagtagumpay kasama ng aming mga kababayan, aming mga viewers and listeners sa programang ito. At ngayong taong 2026, Panginoon, naniniwala po kami that the best thing is yet to come. Ang mga bagay na pinangako mo, Panginoon, na kung kami ay maglilingkod sa iyo ng tapat, ikaw at kailanman ay hindi magbubulaan sa mga taong nananalig at sumusunod sa iyong kalooban. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kababayan ngayong taong 2026, from January to December. Hindi man namin alam ang mga eksaktong magiging kaganapan, ngunit ang aming pananampalataya ay nakatuon lamang sa iyo. Na sa anumang sitwasyon, sa anumang pagsubok na maaring kaharapin, ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya. Ikaw ang Diyos na sasama muli sa amin sa mga hamon ng buhay. At sa huli, isa lang ang tanging conclusion. Ikaw ay Diyos na mabuti at kailanman ay hindi ka nagkukulang. Panginoon, pagpalain mo at inspire mo po ang aming mga kababayan na sa pasimula ng taong ito ay patuloy po naming ilagay ang aming mga buhay sa iyong kamay at ang mga bagay na aming pong naiskamtin ay matutunan naming ipagkatiwala sa iyo habang kami sumusunod sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo ng kagalingan ang aming mga kababayan, listeners and viewers right now, ang mga may sakit at karamdaman, pagkalooban mo po ng kompletong kagalingan, Panginoon. Maging si Tatay Eli Murata. Salamat na hindi na po natuloy yung dapat ay puputulin ang kanyang paa ayon sa doktor, Panginoon. Ngunit salamat sa iyong favor, Panginoon, na hindi mo ito ipinagkaloob, hindi mo ipinahintulot. Salamat sa iyong biyaya at unti-unting development ng sugat ni Tatay Eli sa paa. Patuloy naming dalangin ang iyong pagkilos. Hipuin mo ang kanyang karamdaman, pagkalooban mo siya ng kumpletong kagalingan. And also the provision financially sa kanilang mga pangangailangan habang sila ay nasa hospital. At lahat ng mga may karamdamang taglay ngayon na sumasabay sa pananalangin, Panginoon, pagkalooban mo po ng katugunan, maaring may mga
taga-subaybay ngayon na nasa banig ng karamdaman, dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. At patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon, ang pananampalataya na mayroon pong resultang katugunan na nagmumula sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, at higit sa lahat, magligtas ka ng mga kababayan po namin sa pamagitan ng ipinapangaral na ebanghelyo. Sa umagang ito ay maraming magbukas na puso saan man sila naroon at tanggapin nila ang kaligtasan, ang ebanghelyo. Sinabi ni Pablo that the gospel is the power of God unto salvation. Kaya sa programang ito, Panginoon, wala kaming ibang ipahahayag kundi ang iyong pangalan at ang iyong ebanghelyo, Panginoon, para sa kaligtasan ng lahat ng mga kababayan po namin na tatalima at tatanggap sa iyong mga salita. I-bless mo rin ang management ng New Gen FM na ilang taon na po namin kapartner sa pagpapalaganap ng iyong mga salita dito po sa bayan ng Bulan. Tuloy mong pagpalain ang leadership ng aming kaibigan, Sir Edwin Hernale sa New Gen FM at lahat ng mga taga-subaybay po sa radyo. Pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa habang sinishare niyo po sa inyong mga Facebook friends ang ating episode ngayong umaga. Patuloy po na tanggapin natin ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ang kagandahan ng salita ng Diyos. The more na sinishare mo ito sa iba. Kasi usually, ang mga bagay na material, kapag sinishare natin, tayo'y nawawalan. Pero ang salita ng Diyos iba. The more we share the Word of God, mas lalo itong magiging effective sa ating pong mga buhay. Kaya I encourage everyone, continue to share the Word of God. Maaaring may mga kaibigan kayo na nangangailangan ng salita ng Diyos at hindi pa nila ito nare-realize sa kasalukuyan. So by sharing our episode this morning, you're helping me to save more souls, mga kapatid. Sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon na maipangaral po natin. By all means, let us save souls dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating programa at buksan natin ang ating banal na kasulatan kasabay ng pagbukas ng ating mga puso. So, alam po natin na ang taong ito ay pasimula pa lamang, 2026. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga katagumpayan natin last year, 2025. Naniniwala ako, mga kapatid, na gaano man kahirap ang inyo at ang ating mga pinagdaanan sa nagdaang taon, iisa lang ang hindi nagbabago. Ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Anumang season of life ang ating kinaharap. So let us always remember that God is a God of all season. Siya ang Diyos sa pagsubok, siya ang Diyos sa panahon ng pagpapala, siya ang Diyos sa panahon ng mga hamon, at siya rin ang Diyos sa panahon ng mga katagumpayan. He is the God of all season. Kaya anumang panahon ng buhay natin ngayon, maring may mga kababayan tayong
nasa season of trials and testing. Let us just continue to put our trust in the Lord. Patuloy nating sundin ang kanyang kalooban. Yamang alam po natin na ang Diyos ay patuloy na mabuti. Ayan. Si Eyang Yang, si Ma'am Rhea, ayan, nasa Sordok. Ayan, nakikinig po sila ngayon. Pagalingin po ng Panginoon ang inyong anak at pinagpray po namin sa church at ng mga kapatiran. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa ay muli tayong magkasama-sama sa mga darating na araw upang maglingkod sa Panginoon. By the way, mayroon na po tayong ini-establish na gawain dyan po sa Barangay Aguinaldo. Meron na diyang 3 Bible study at ang ating manggagawa dyan ay pinangungunahan po ni Brother Al John. Ayan, napakasipag ng ating manggagawa dyan. So meron tayong Bible study na dyan sa lugar ng Barangay Aguinaldo at maaaring hindi magtatagal ay magkakaroon tayo ng church dyan po sa Barangay Aguinaldo. So hopefully ay makadalaw po kami uli dyan sa Barangay Quezon, sa Kabarawan, para mabisita po kayo. Hindi lang natin masabi pa yung schedule, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at patuloy po tayo, mga kapatid, na pagpalain ng ating pong Panginoon. Si Jessie Gabiana, watching from Katbalogan, Samar. Ayan, may kaklase ako dati na sa Bible School, taga dyan po sa Samar, si Sister Gemini Gabiana. Ayan, kaklase ko sa Bible School. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Word of God. Ang ating babasahin ay ang aklat ng unang Korinto, mga kapatid. Tingnan po natin ang talatang ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 16, in verse 9. Simulan natin sa verse 8. Datapwat ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan at marami ang mga kaaway. So pansinin po natin yung statement ni Apostol Pablo. Sa kanya daw ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan. Ngunit marami ang mga kaaway. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So, ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, ito po ay maituturing nating door of opportunity. Kaya doon po sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, na nakasubaybay na dito sa programang ito, alam niyo po, ang programang katulad nito na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay maaari nating maituring na malaking pintuan ng oportunidad. Door of opportunity to be saved, mga kapatid, at upang paglingkuran ang Panginoon. Subalit sabi ni Apostol Pablo, itong pintuan na ito na malaki at mapapakinabangan ay marami siyang mga kailangang i-overcome na mga kaaway. So sa paglilingkod sa Panginoon, bagamat alam natin na ito ay tamang hakbang, actually, this is the best decision na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang buhay. Ang magpasyang maglingkod
sa Panginoon. Ngunit, hindi po lahat ng pumapasok sa paglilingkod sa Panginoon ay nakapagpapatuloy. Bakit? Sapagkat sabi ni Pablo, may mga kaaway, may mga pagsubok, may mga pag-uusig na kailangan nating harapin. Ngunit huwag tayong mag-alala mga kababayan, sapagkat sa bawat pagsubok na maaari nating kaharapin sa buhay paglilingkod sa Diyos, ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Hangga't tayo ay nananangan sa kanyang mga salita at sumusunod sa kanyang mga alituntunin, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. He promised that He will be with us and He will never leave us nor forsake us. Nung ang Panginoon ay paakyat sa kalangitan, pagkatapos niyang ihabilin sa Panginoon o sa mga alagad ang kanilang mga gagampanang tungkulin, sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 to 20, Behold, I will be with you even unto the end of the world. So ibig sabihin, ginagarantiyahan tayo ng Panginoon na sa sino mang magpapasyang maglilingkod sa Kanya at susunod sa Kanyang mga kalooban, ang garantiya ng Panginoon, ang sabi niya, Behold, I will be with you even unto the end of the world. Kaya, ang pangakong yan ng Panginoon kung ating pangahawakan, ay mapapanaligan po natin. Hindi po yan mauuwi sa wala. Because it is impossible for God to lie. Imposibleng ang Diyos ay magsinungaling. Pag sinabi ng Panginoon, sasamahan ka niya, sasamahan ka niya. Maliban na lang pag iniwan mo siya at sinadya mong lumayo sa Kanya, doon lang kayo ni Lord magkakalayo. Kapag ikaw ang nang iwan. Sa katunayan, yung mga taong tumalikod sa Panginoon, anytime naman na sila ay nanunumbalik, andyan lang ang Panginoon. Hindi naman tayo ng Panginoon iniiwan. Kadalasan nga, ang Panginoon ang ating iniiwan. Gamit ang mga excuses na ganito, may problema, may pagsubok, nahirapan. So gamit ang mga excuses na yan, madalas ang tao ang nang iiwan sa Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan. Pansinin niyo po, lalo na doon sa mga nag-backslide at nakapanumbalik. Kahit gaano ang paglayo at paglayo mo sa Panginoon, di ba nung pinagpasyahan mong ikaw ay bumalik, hindi ka nahirapang hanapin ang Diyos. Sapagkat kung saan mo siya iniwan, doon mo rin siya babalikan. Naghihintay lang siya sa iyo. Kaya kung may mga backslider ngayon na iniisip mo ang layo na ng Diyos sa iyo, hindi. Ikaw ang lumayo sa Diyos. Ang Panginoon na nanatili yan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya doon sa mga lumayo sa Diyos, pag binalikan nyo ang Panginoon, doon nyo rin siya babalikan kung saan nyo siya iniwan, mga kapatid. Hindi siya lumalayo. Tayo ang madalas na lumalayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, nananatili siya. Ang Diyos kasi consistent. Mahal niya kahit ang mga taong lumalabnaw ang pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, regardless kung ano pa ang ating mga pinagdadaanan, ang pag-ibig ng Panginoon ay nananatili. Kaya pansinin niyo po, yung mga tumalikod sa Panginoon,
pagbalik nila, andun pa rin ang Panginoon. Kung saan mo siya iniwan, doon mo siya pwedeng balikan. Hindi siya umaalis. Sapagkat siya ay Diyos magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya doon sa mga nagsimulang maglingkod sa Panginoon, sabi po ni Apostol Pablo, ibinukas sa akin ang pintuang malaki at mapapakinabangan. Ngunit sa pintuan na yan na malaki at mapapakinabangan, mayroong mga kaaway na kailangan nating i-overcome. Mga kaaway na hindi naman ito kaaway na tao. Dahil ang ating pakikipagbaka, mga kapatid, ay hindi laban sa laman at dugo. Mainam ay basahin po natin yung aklat ng Efeso, mga kapatid, dito po sa chapter 6 of Ephesians, in verse 11 to 12. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan at sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. So ang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay spiritual battle. Na hindi mo ito mapagtatagumpayan na labanan kung ang ating pakikipagbaka ay sa laman at dugo. Hindi tayo literal na nakikipagbuno pisikalan sa kapwa-tao. Hindi rin ito gera na literal na may mga armas na pangdigma, kundi ito po ay spiritual warfare, spiritual na labanan. Ang mananaig dito ay ang spiritually strong, mga kapatid. Kaya ang programang ito ay pabayaan po nating maging kasangkapan ng Diyos for you to be strong spiritually, para palakasin ang iyong pananampalataya. So itong pintuang malaki na tinutukoy ni Pablo, ito daw ay mapapakinabangan. Subalit sa huli, meron siyang tinukoy na mga kaaway. At ito ang ating dapat na unawain, na sa paglilingkod sa Diyos, kung kailan tama ang iyong ginagawa, doon ka makakadama ng maraming oposisyon. Don't expect your family, your close friends to appreciate you when you serve the Lord. Dahil ang pinakamahirap i-overcome ng mga pag-uusig at pagsubok sa paglilingkod sa Diyos ay mga pagsusubok na galing sa mga mahal natin sa buhay. Even the Lord Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay hindi pa nababayubay sa krus ng Kalbaryo, kahit ang kanyang mga kapatid sa laman, mga anak ni Maria at Jose, ay kinatitisuran nila ang Panginoong Hesukristo. Kailan lang naging mananampalataya yung mga kapatid ni Jesus Christ sa laman? After His death, after His resurrection. Kasi ang buong akala ng mga kapatid ni Jesus, si Jesus ay tao lang na katulad nila sa pamilya. Wala silang
idea kung sino ang Panginoong Hesukristo. Subalit, pagkatapos na mabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, doon na nagkaroon ng pananampalataya at conversion yung mga kapatid ni Jesus kay Maria. Kaya, mga kapatid, paalala lang, si Maria po, hindi na nararapat na tawagin ngayon na birhen. Noon yon, birhen siya. Kailan? Nung ipinaglihi niya si Jesus Christ. But after the birth of Jesus Christ, hindi po totoo yung mga paniniwala natin sa relihiyon na na-preserve ni Mary ang kanyang virginity sapagkat nagkatuluyan po sila ni Jose na maging mag-asawa. At pagkatapos ipanganak si Jesus Christ, ay nagkaroon ng mga sariling anak si Maria at Jose. Mayroong babae at lalaki. Sa katunayan, isa sa mga nagsulat ng Biblia, Book of Jude, sa Bible, bago mag-Revelation. Yung Book of Jude in the Bible ay sulat po yan ng kapatid ni Jesus Christ kay Mary. Nagkaroon ng conversion after ng resurrection of Jesus Christ. O nga naman, sino pa ba ang hindi maniniwala kay Jesus kung pagkatapos niyang malibing sa ikatlong araw ay bumangon siya? Doon nagbago ang pananaw at pagtingin sa kanya ng kanyang mga kapatid na hindi lang pala siya ordinaryong tao at kapatid nila sa pamilya, kundi si Jesus Christ ang Misaya. Purihin ang Panginoon. So sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ito ay pintuang malaki, opportunity ito, na makilala mo ang Panginoon, ikaw ay mapabilang sa mga naglilingkod sa Diyos. Yan ay great opportunity. Katulad yan ng sinasabi ni Pablo na the great door is open unto me, but there are many adversaries to overcome. So may pintuang malaki na nakalatag sa harapan natin ngayon. The opportunity to grow, and the opportunity to serve the Lord kung unbeliever ka pa. Opportunity to know Jesus, mga kapatid, and to have a relationship personally to our Lord Jesus Christ. Yan ay great door of opportunity. At habang naririnig niyo po ang pangangaral na ito, ibinubukas ng Panginoon sa inyong harapan ang pintuan ng oportunidad upang ang Diyos ay iyong paglingkuran. Mga kapatid, nga lang, mayroon tayong dapat i-overcome na mga kaaway, mga pagsubok, mga pagtitiis, sapagkat kasama na po yan sa paglilingkod sa Panginoon. But if God be for us, who can be against us? Kapag ang Panginoon ay nasa panig natin, walang sino mang pwedeng maging laban sa atin. Maybe may mga mag-attempt to hinder you, but with the power of the presence of God, you will overcome. Mapagtatagumpayan natin lahat ng mga hadlang, obstacles na gawa ng kaaway sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat upang tayo ay magtagumpay. Patuloy tayo mga kapatid sa ating pagtalakay. So wag tayong maduwag. Yung oportunidad na maglingkod sa Diyos, oportunidad na sumunod sa Panginoon, nakalatag yan ngayon sa pasimula ng taon. Door of opportunity to serve the Lord, to be more faithful to God in your service to Him, mga kapatid. Opportunity to minister to others, magpagamit sa Panginoon. Yung mga matagal ng mananampalataya, alam nyo mga kapatid, minsan kaya tayo nagtitisuran sa church.
Kasi supposed to be ay ginagamit ka na ng Diyos pero ayaw mo magpagamit. O di kaya wala kang panahon na magpagamit sa Panginoon. Pansinin niyo po, yung church na marami na ang may alam, marami na ang marunong, pero walang desire magpagamit sa Diyos, sila yung nagtitisuran sa loob ng church. Mga kapatid. Pero kapag ang church ay active for evangelism, makikita nyo yung unity ng church. Mga kapatid. So, minsan may mga simbahan na nagpupunaan ng kamalian ng isa't isa. Pero alam nyo po, kung lalabas tayo at lilingunin ang pangangailangan sa labas, magkukulang pa nga tayo ng oras upang humayo. Kaya doon sa mga matagal ng member at wala naman kayong naakay na kaluluwa, magpagamit po kayo sa Panginoon for evangelism. Help your pastor to evangelize your community, your relatives, mga kapatid. Dahil yung mga mananampalataya na lagi na lang walang ginagawa, nabuboring yun, kaya mahilig makialam sa buhay ng iba, mga kapatid. Ganun talaga, pag nainip ka at wala kang ginagawa, pakikialaman mo yung hindi mo dapat pakikialaman. Alam niyo yung mga boring na tao, kung ano-ano ang pinakikialaman noon, mga kapatid. Kaya sa church, kapag boring ang paglilingkod mo dahil wala kang ministry, wala kang involvement, wala kang commitment, ikaw ang pinaka-bored na board sa church, kaya kung kani-kaninong buhay ang pakikialaman mo. And that is reality, mga kapatid. Magmasid tayo sa mga churches na walang gaanong programang pang-evangelism. Yung mga kapatiran ay nagpupunaan ng kanilang mga kamalian na puro naman sila may kamalian. I-divert natin sa mas makabuluhan ang ating oras, ang ating energy, ang ating panahon. Lingunin natin ang mga ligaw na mga kaluluwang mapapahamak kung hindi natin sila aabutin upang dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Kung sa nagdaang taon nakafocus ka lang lagi sa sarili mo, sariling kahinaan, sariling problema, sariling mga issue sa buhay, kapag ganyan ang ating Christian life, wala tayong magagawang pagpapagamit sa Panginoon. So, lingunin natin yung need sa ating kapaligiran. Maraming namamatay na hindi man lang nakakilala sa Panginoon. Kaya ngayong 2026, mga kapatid, baguhin natin ang ating priority, baguhin natin ang ating pananaw, hindi puro sarili. Lingunin natin ang pangangailangan ng iba in terms of salvation. Mag-conduct tayo ng Bible study kapag marami ka ng alam. Don't wait for your pastor. Mag-share tayo, mag-conduct tayo ng Bible study, lalo na kung ang inyong pastor ay matanda na. O di kaya ang dami ng mga inaasikaso sa buhay, mga kapatid. Mag-initiate tayo sa church to help our pastor. Lahat ng mga UPC members sa iba't ibang mga local church, mga kapatid. Instead na paghanapan natin ang ating pastor, lalo na kung busy-busy na sa daming mga obligasyon, you can have your own Bible study, mag-initiate tayo. Mga kapatid, yung mga kausap mo sa barangay nyo, yung mga kapitbahay mo, i-gather mo sila at ibalita mo sa pastor mo, Pastor, may Bible study ako rito. Pwede mo itong bisitahin kapag hindi ka busy. Pero wag mo lang hintayin si pastor, simulan mo na. Mag-share ng Word of God. I tell you, mga kapatid, yung mga kahinaan mo pansarili, mamalayan mo na lang na overcome mo na yan. The more na ginagamit mo ang energy mo upang magligtas ng iba, yung sarili mong problema, inaayos yan ng ating Panginoon. Silently and secretly, God is fixing your personal problem habang nililingon mo ang problema ng iba patungkol sa kaligtasan.
So I encourage all the member of the church, mag-involve tayo sa Bible study and evangelism. Mga kapatid, napakasarap tingnan na every Sunday, bawat member sa church may bit-bit na bisita, may daladalang bisita. Mga kapatid, wag nating iasa lahat yan sa pastor. Bagamat yan ay trabaho namin, pero mas marami tayong maililigtas kung bukod sa pastor ay maraming kumikilo sa church to evangelize the community. Instead of criticizing our pastor, let us help and assist our pastor to conduct more Bible study, outreach, mga kapatid, more baptism, more crusades, evangelism, and home Bible studies, door knocking, lahat-lahat mga kapatid. Gawin natin yan. Marunong ka na, gamitin mo na ang iyong karunungan at natutunan upang ibahagi si Kristo sa mundong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yan po yung paalala sa atin sa paglilingkod sa Diyos. May mga kailangan tayong i-overcome na mga problema, mga sitwasyon. Pero huwag tayong mag-alala. Ilatag lang natin yan sa paanan ng Panginoon. And continue to get involved, mga kapatid, sa mga bagay na mas makabuluhan. Huwag tayong magmukmuk lang sa bahay kapag may problema. Sumama ka sa Bible study, sumama ka sa mga malalayong lugar na mayroong gawain ng Panginoon. Sisigla ang katawan mo, sasaya ang puso mo, magiging healthy ang isip mo, na hindi ka naka-focus lang sa mga negatibo na mga bagay, kundi ikaw ay nagiging malakas, positibo ang pananaw dahil ang buhay mo ay nagiging pagpapala sa harapan ng mga taong nakapaligid sa iyo. So be a blessing. Kung pinagpapala ka ng Diyos, maging pagpapala ka sa iba. Not just in terms of material things, but in all aspect of our lives, we must be a blessing. Kailangan maging pagpapala po tayo. So maraming salamat mga kapatid, mga kababayan, sa inyo pong pagsubaybay at nawa ay na-encourage po kayo ngayon upang yung pintuang malaki na nakalatag sa ating harapan ngayong taon ay ma-enjoy natin at hindi tayo maduwag sa mga kailangang i-overcome na mga hadlang at pagsubok sa ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo ay nag-i-evangelize, kapag naranasan mong ikaw ay usigin, kutsain habang ipinapakilala mo si Kristo sa iba, ibang kalakasan at hamon ang dulot niyan sa ating pong buhay, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nanghihina bilang kapatiran, mag-evangelize ka. Sigurado pag-uwi mo malakas ka na. Mag-share ka ng Word of God. Ibahagi mo lahat ng iyong nalalaman tungkol kay Kristo. Mga kapatid, and I tell you, pag-uwi mo ng bahay, you will never be the same again. Because there is strength when you share the Lord Jesus Christ to others. May kalakasan kapag binabahagi mo si Kristo sa iba. So that's all for this morning. Happy New Year sa lahat. At in-encourage ko ang ating mga kapatiran na patuloy tayong mag-evangelize. Tulungan nyo inyong pastor maghanap ng mga kaluluwang ililigtas. Regardless kung gaano man tayo kabisi, mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang gawain ng ating pong Panginoon. Yung nakalatag na pintuan sa harapan ni Pablo, mapapakinabangan na oportunidad, pero may kaaway na dapat itaboy at dapat mapagtagumpayan. So ganun po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Meron tayong mga kaaway na dapat i-overcome because in this world, we shall have tribulation. But be of good cheer, the Lord said, I have overcome the world. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin sa umagang ito, sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong paalaala sa amin na ang pintuang mapapakinabangan na nakalatag sa aming harapan
ay aming i-grab ang oportunidad na ito. Ngayon pa man may mga dapat itaboy ng mga enemies, mga kaaway, mga pag-uusig. Tulungan mo po kami to overcome those hardship, trials, pain, mga persecution na kinakaharap namin. Yamang alam po namin na ang paglilingkod sa iyo, ito ang pinakamagandang pagpapasya na dapat naming magawa sa aming buhay at mapanindigan namin ito hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, dalangin po namin kagalingan para sa anak ni Ma'am Rhea Duran Villafuerte na nasa Sordok sila ngayon. Panginoon, pagalingin mo po ang kanyang anak at bigyan mo siya ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Maranasan ang iyong milagro. Increase his faith, O God. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya at patuloy niyang madama ang iyong kalinga sa panahon ng karamdaman. Makita niya ang opportunity na nilalatag mo ngayon upang ikaw ay paglingkuran. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng mga may karamdaman ngayon, pagkalooban mo ng kagalingan at bigyan mo ng iba yung pananalig at panampalataya na ikaw ang Diyos na hindi magbabago. Ikaw ay Diyos na mabuti kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, purihin ka. Ito pang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paki-share po ng ating episode ngayong umaga. Sister Helen Magana, thank you for watching. Sister Loretta Mendoza, thank you for watching. At sa lahat ng mga humabol, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, see you again tomorrow, same page, same station sa radyo. Sama-sama po tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.